Mabel? Bakit? Ano na naman bang kailangan mo? Wala naman. Gusto mo bang tulungan na kita sa mga dala mong kalakal? Huwag na. Tsaka, pwede ba layuan mo na nga ako? Bakit naman? Ano bang ayaw mo sa akin? Gwapo naman ako, masipag, magandang pangangatawan, at higit sa lahat, matino akong lalaki. Ang baho kasi ng hininga mo kaya ayoko sa'yo. Mas nakakasulasok pa ang amoy kesa sa mga basurang kinakalakal ko. Grabe ka naman sa akin. Aaminin ko 1 beses lang ako sa 1 linggo kung mag-toothbrush, pero nagmumumog naman ako ng tubig na may asin. Kadiri ka, alam mo kahit basurera lang ako, hindi ko kayang pabayaan ang katawan ko. Oo, marumi ako ngayon pero nagagawa ko maglinis ng sarili ko bago matulog. Tapos ikaw na may maayos na trabaho, dugyot. Kapag sinagot mo ko, oras-oras na ako magtutoothbrush. Tsaka masyado kasing maraming trabaho sa junk shop ng tiyuhin ko Kaya minsan pagod na talaga ako at hindi ko na magawang makapaglinis ng sarili ko. Ewan ko sa'yo, tigilan mo na ako kung ayaw mong ihampas ko sa ulo mo tong dala ko. Grabe. Sige lang, makukuha rin kita. Taon 1900, 1999, Davao. Habang naglalakad palayo si Mabel sa manliligaw niyang si Lucas, nakasalubong niya ang bunsong kapatid ni Kevin. Bakas sa muka ng paslit ang matinding gutom at pamamaga ng mata dahil sa pag-iyak. Sa labis na pag-aalala ng dalaga, agad niyang nilapitan ang kanyang kapatid. Oh Kevin, ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ate, pinalo po ako ng asawa ni Mang Tony dahil nanguha po ako ng paninda nilang tinapay. Bakit mo naman kasi ginawa yon? Masama manguha ng hindi sa'yo. Kanina pa po ako nagugutom kaya ako po nagawang magnakaw. Kahit na, hindi pa rin tama na gawin mong bagay na yon. Umuwi ka na sa bahay at hintayin mo na lang ako doon. Marami-rami na tong nakolekta kong kalakal kaya pwede ko nang ibenta to sa junk shop. Bibili ako ng makakain natin pagkatapos nito, ha? Sige po, ate. Uuwi na po ako. Sige, mag-iingat ka. Marahas na napabuntong hininga ang dalaga habang sinusundan ng tingin ang kanyang kapatid. Pareho ng patay ang kanilang mga magulang kaya ulila na silang lubos. Siya na lamang ang tanging bumubuhay kay Kevin at tanging pagiging basurera lamang ang kanyang hanap buhay. Natutunan niya ang ganoong trabaho dahil sa matandang babae na nagmalasakit sa kanila noong sila ay nagpapalaboy-laboy sa lansangan. Samantala, nang makarating na siya sa junk shop na pagbebentahan ng kanyang mga kalakal, matalim na tumingin sa kanya ang asawa ng may-ari. Hoy Mabel, alam mo na ba ang ginawa ng kapatid mo? Opo, Aling Joyce. Pasensya na po kayo kay Kevin. Pinagsabihan ko na po siya na huwag nang uulitin ang pagkuha ng bagay na hindi sa kanya. Abay, dapat lang. Naku, yung kapatid mo ha, kay bata-bata pa'y magnanakaw na. Baka kapag lumaki yan, maging sakit na yan ang ulo ng mga taga rito. Hindi ko po yan hayaang mangyari, Aling Joyce. Siguraduhin mo lang, dahil sa oras na pagnakawan niya pa ako ulit, puputulin ko na mga kamay niya. Bahagyang yumuko si Mabel habang mahigpit na hawak ang sako na pinaglalagyan niya ng mga kalakal. Nahihiya siya sa ginawa ng kanyang kapatid, kaya nanatili na lamang siyang tahimik habang nagsasalita ang babae. Ilang sandali pa, dumating na ang may-ari ng junk shop at masaya yung bumati sa kanya. O Mabel, ang aga mo yata magbenta ngayon. Kumusta ang pangangalakal mo? Ayos naman po, Mang Tony. Ito po yung mga ipapatimbang ko ngayon. Aba, ang dami nito Anong oras ka na masura at nakakolekta ka kaagad ng kalakal ng ganito kaaga? Ang totoo po niyan, yung iba kahapon pa. Isinama ko lang po ngayon para ibenta. Ay, ganun ba? Napakasipag mo talaga, ha? Alam mo, sa totoo lang, nakakabilib ka. Ako lang po kasi ang bumubuhay sa aming magkapatid, kaya po bawal akong tamarin. Ay, tama ka naman riyan. Pero huwag mong kakalimutan ang sarili mo, ha? Sayang, ang ganda mo pa naman. Kung ako lang medyo bata-bata pa at walang asawa, siguradong niligawan na kita. Hoy, Tony! Kilabutan ka nga sa mga sinasabi mo dyan. Kung magsabi ka kay Mabel ng ganyan, parang wala ako sa harapan niyo, Ito naman masyadong nagbibiro lang ako, Parang hindi mo naman ako kilala. Huwag ka mag-alala.
Ikaw lang ang maganda sa paningin ko. Ewan ko sa'yo, ang dami mo pang sinasabi. Timbangin mo na lamang yung mga kalakal niya para makaalis ng babaeng yan. Nang matapos sa pagbebenta ng kalakal ang dalaga, agad siyang umuwi sa bahay nang matandang nagmalasakit sa kanila ng kanyang kapatid. Habang naghahain ng makakain, napansin niya na namumutla ang ginang. Lola Miranda, ayos lang po ba kayo? Oo, Mabel. Huwag mo akong intindihin. Pakainin mo na yung kapatid mo dahil kanina pa siya nagugutom. Bakit parang may sakit kayo? Gusto niyo po bang patingnan ko kayo sa center? Ay, wag na. Mapapagod lang tayo sa pagpila ron tapos hindi naman ako matitingnan ng maayos. Eh kung sa ospital na lang po tayo pumunta, sigurado malalaman nila agad ang sakit ninyo. Ay, ano ka ba naman? Pabigat na nga ako sa iyo tapos gagastos ka pa ng pera sa pagpapatingin sa akin. Hayaan mo na ako dahil simpleng lagnat lang naman ito. Mawawala rin ang masama kong pakiramdam kapag nakapagsuob na ako. Dapat kasi hindi na kayo namamasura. Hayaan niyo na lang po akong buhayin kayo ni Kevin. Malaki ang utang na loob namin sa inyo, Lola Miranda, kaya huwag niyo sasabihin na pabigat kayo sa akin. Eh, malakas pa naman ako. Kaya ko pang maghanap buhay. Hindi ko pwedeng iasa sa iyong lahat. Masyadong malaki ang katawan ko para maging palamunin mo lamang. Dapat magtulungan tayo para sa ganun ay gumaan ang buhay natin. Salamat po sa inyo, Lola Miranda, ha? Naiiyak nang ngumiti si Mabel sa matanda at pinagpatuloy ang paghahain ng kanilang makakain. Kinagabihan, habang nagsasampay sa labas ng mga nilabhan na damit, dumating ang manliligaw niya na may dalang pastillas na binili nito sa kanto ng palengke. Magandang gabi sa'yo, Mabel. Anong maganda sa gabi? Tsaka anong ginagawa mo rito? Pumunta ako para ibigay itong binili kong pastillas. Tikman mo, masarap yan. Ayoko, hindi ako kumakain ng matatamis dahil baka masira ang ngipin ko at baka magka-diabetes pa ako. Hindi ka naman palaging kakain nito kaya hindi ka agad-agad magkakasakit. Sige na, tanggapin mo na tong binili ko para sa'yo. Ayoko nga sabi, bakit bang kulit mo? Tsaka baka mamaya kinuha mo lang yan sa tindahan ni Aling Joyce. Uy, hindi ko yung kinuha sa tindahan ni Chang ha. Binili ko yan sa kanto ng palengke at sarili kong perang pinanggastos ko dyan. Wala akong pakialam, hindi ko pa rin yan tatanggapin. Umalis ka na nga dito, nakakaistorbo ka lang sa ginagawa ko eh. Nag-toothbrush naman ako ngayon ah. Bakit ang sungit mo pa rin? Alam mo, Lucas, kahit mawala pang paninilaw ng ngipin mo, hindi pa rin kita sasagutin kasi ayoko sa'yo. Grabe ka naman. Sakit mo talagang magsalita. Sige na nga, aalis na ako. Mabuti pa nga. Naiinis na pumasok ang dalaga sa loob ng bahay. Pagkatapos ay marahas na napabuntong hininga. Ilang buwan nang nanliligaw sa kanya ang pamangkin ni Mang Tony, ngunit palagi niyang sinusungitan ang binata. Hindi sa ayaw niya, kundi dahil alam niyang matapobre si Aling Joyce na siyang nagpalaki kay Lucas at parang tumatayong ina na rin nito. Kilala sa kanilang lugar na mayabang ang babae kaya marami yung nakakaaway na kapitbahay. Isang araw, nang mapadaan siya sa tindahan ng ginang, napansin niya ang masamang pagkakatitig nito sa kanya. Bilisan mo ang paglalakad mo, hindi yung hinihintay mo pang mapansin ka ng asawa ko. Ho? Ano pong sinasabi niyo? Sus, magmamaang-maangan ka pa. Akala mo hindi ko alam na inaakit mo si Tony, no? Marami namang junk shop dito sa lugar natin pero sa kanya ka talaga nagpapatimbang. Ambisyosang basurera. Hindi po totoo yan. Tsaka dapat nga matuwa po kayo dahil sa junk shop ng asawa niyo ako nagbebenta. Nakakatulong sa negosyo niyong pagpapatimbang ko ng mga kalakal ko. Pero minamasama niyo pala at binibigyan niyo ng ibang kahulugan. Hoy! Hindi ako magsasalita ng ganito kung wala ako nakikitang mali. Ang lakas ng loob mong akitin ng asawa ko. Tingnan mo nga sarili mo. Ang baho mo na nga. Mukha ka pang asong nalipasan ng gutom. Grabe naman po kayong magsalita sa akin, Aling Joyce. Wala po akong ginagawang masama, kaya hindi po kayo dapat ganyan sa akin. Sinong niloko mo? Umalis ka na nga sa harapan ko at baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Mabilis na nilagpasan na lamang ng dalaga ang babae.
at naglakad na patungo sa mga basurang nakatambak sa daanan. Habang kinakalkal niya ang mga yon, nagulat siya sa biglaang pagtapik sa kanya ng kanyang kababata. Huli ka! Ano ba? Nakakagulat ka naman eh. Nakakainis ka talaga, Jerome. Masyado ka kasing seryoso sa pangangalkal ng basura eh. Ay, siya nga pala. Alam mo na ba yung chismis na pinapakalat ni Aling Joyce tungkol sa'yo? Anong chismis? Tignan mo nga naman, oo. Pinag-uusapan ka na ng mga kapitbahay natin. Wala ka pa ring alam sa mga nangyayari. Ano ba kasi yung chismis tungkol sa akin? Sabihin mo na at huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sinabi ni Aling Joyce sa mga kapwa niya chismosa na nilalandi mo raw si Mang Tony. Grabe talagang bunganga ng babaeng yun. Dapat sa kanya pinapakain ng pulang sili. Sumusobra na siya. Hindi ko na to mapapalampas. Oy, sandali, saan ka pupunta? Huwag mo sabihin na susugurin mo siya. Baka nakakalimutan mo. Ninong nila Mang Tony sa kasal ang kapitan ng barangay at kaya kanyang baliktarin. Nakakabwisit talaga. Wala ba talagang hustisya para sa ating mahihirap? Nanggigigil ako sa kanya. Hayaan mo ng babaeng yun. Kakaarmahin din yun, sigurado ko. Diyos na lang ang bahala sa kanya. Sumamaman ang loob ng dalaga sa ginawang paninira sa kanya ni Joyce, pinagsawalang bahala niya na lamang yun at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Nang makauwi siya ng tanghali sa bahay, napansin ni Lola Miranda na may lungkot sa kanyang mga mata. Ayos ka lang ba? Bakit parang may kung anong mabigat dyan sa dibdib mo? Huwag mo nang subukang itanggi dahil kilala kita. Kapag bagsak yung mga balikat mo, alam kong mayroong nangyaring hindi maganda. Si Aling Joyce po kasi, ichinichismis na nilalandi ko raw yung asawa niya kahit hindi naman totoo. Magalit na sa akin ang Panginoon pero hindi ko papatulan si Mang Tony na mukhang unggoy. Ay, matabil talaga ang dila ng babaeng yon. Hayaan mo, kapag nagkita kami, pagsasabihan ko siya. Naku, wag na po, Lola. Hayaan na lang po natin siya. Ayokong madamay pa kayo sa problema ko. Pero kapag hinayaan lang natin ang bruha na yon, mamimihasa siya sa ginagawa niya. Tsaka, huwag ka na nga magbenta ng kalakal sa junk shop nila. Sa iba ka na lamang magpatimbang. Mas mataas po kasi ang bilihan kay Mang Tony kumpara sa ibang junk shop, kaya po sa kanya talaga ako nagbebenta. Hayaan mo na. Ang importante ay makaiwas ka sa gulo. Sige po, Lola. Kinabukasan, naglalakad si Mabel sa kanto patungo sa kabilang junk shop nang makita niya si Mang Tony sakay ng motorsiklo. Sandaling huminto ang lalaki sa kanyang harapan at tiningnan ang kanyang kabuuan. Bahagya siyang dumistansya at napahawak ng mahigpit sa laylayan ng kanyang damit. O Mabel, tapos ka na ba mga lakal? Kung magbebenta ka na sa junk shop ko, sumabay ka na sa akin. Pauwi na rin naman ako. Naku, wag na po. Tsaka, mangangalakal pa naman po ako. Eh, bakit parang naiilang ka sa akin? Natatakot ka ba? Hindi naman po. Kung makapo ka naman, parang sobrang tanda ko na. Huwag ka masyadong formal makipag-usap sa akin. Alam mo, sa totoo lang, nanghihinayang talaga ako sa ganda mo. Hindi bagay sa iyo namamasura eh. Marangal na hanap buhay naman po ang pagiging basurera, kaya hindi ko kinakahiya ang trabaho ko. Sige po, Mang Tony, aalis na po ako. Kasasabi ko lang sa iyo na huwag kang mangupo-ngupo sa akin eh. Tsaka kapag tayo lamang, pwede mo naman akong tawagin na Tony. Para ko na po kayong tatay, kaya para sa akin, dapat po magalang ako makipag-usap sa inyo. Aray naman, tatay talaga? Sige po, aalis na po ako. Kulang ka lang talaga sa paligo, Mabel eh. Sinundan pa ng tingin ni Mang Tony ang dalaga habang papalayo na yun sa kanya. Matagal na siyang may pagnanasa kay Mabel dahil sa angking ganda at balingkinitang katawan ng babae. Ngunit wala siyang pagkakataon na makuha ang kanyang nais dahil mailap sa kanya si Mabel. Agad itong umiiwas sa tuwing tititigan at lalapitan niya. Sa kabilang banda, nang matapos si Mabel sa pagbebenta ng kanyang kalakal sa ibang junk shop, nakasalubong nito ang kaibigan na kanina pa siya hinahanap. Uy, Mabel! Mabuti naman at nakita na kita.
Bakit mo ako hinahanap? Kinakabahan tuloy ako sa'yo. Yung kapatid mo, pinaghahampas ni Aling Joyce dahil nagkalat daw sa tindahan niya. Ano? Halika na, pumunta na tayo ron. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan hanggang sa makarating sa tindahan ni Joyce. Nagngingit-ngit sa galit si Mabel nang makitang umiiyak ang kapatid niya habang sinisigawan ng babae. Nang lumapit siya doon, agad niyang niyakap ang bata at inilayo sa ginang. Tumigil na kayo! Hindi na tama ang ginagawa niyong to sa kapatid ko! Sa wakas, nandito ka na rin. Alam mo bang ginawa ng kapatid mo sa harap ng tindahan ko? Kinalkal niya ang basura namin at pinagkakalat dito. Punong-puno na talaga ako sa batang yan. Kung ano man ang nagawa ng kapatid ko, wala pa rin po kayong karapatan na saktan at hamakin siya. Dapat sinabi niyo na lang sa akin ang kasalanan niya at ako nang bahalang magdisiplina sa kanya. Dapat lang saktan ng kapatid mo ng ibang tao para matuto at magkaroon ng takot na gumawa ng mali. Ang kaso, kinukonsinti mo pa. Hindi po totoo yan. Kapag may kasalanan si Kevin, pinagsasabihan ko siya. At kahit wala na kami mga magulang, pinapalaki ko siya bilang mabuting bata. Ate, nagawa ko lang naman yung bagay na yun dahil narinig kong pinag-uusapan kanila Aling Joyce at ng mga tsismosang kapitbahay nila eh. Sabi ng babaeng yan, nagpapapansin ka raw kay Mang Tony. Tingnan nyo na. Hindi basta-basta gumagawa ng kasalanan ng kapatid ko ng walang dahilan. Kaya tigilan nyo ng paninira sa akin. Hindi kita sinisiraan dahil totoo naman ang mga sinasabi ko, di ba? Ayaw mo pang aminin na inaakit mo asawa ko kahit halata naman sa mga kilos mo. Bulag ba kayo, Aling Joyce, para hindi makitang itsura ko? Tingnan nyo nga tong suot kong damit. Nanggigitata sa dumi at ang amoy ko para akong nabubulok na hasang ng isda. Kaya paano ko magagawang akitin ng asawa niyo kung ganito ako? Yun ang kinaiinis ko eh. Amoy mabantot ka na nga. Nagagawa mo pang akitin ng asawa ko. Ang kapal na mukha mo. Bahala na kayo kung ano man ang isipin nyo. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba sa akin. Basta huwag nyo lang sasaktan ng kapatid ko dahil handa akong makipagpatayan para sa kanya. Matalim na tiningnan ng dalaga ang babae bago umalis sa harapan nito. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kapatid na may pag-iingat sa paghila pabalik sa kanilang bahay. Nanginginig sa galit at sama ng loob ang kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Alam niya na wala ring mangyayari kahit makipagtalo pa siya kay Aling Joyce. Habang naglalakad papalayo, napatingin siya sa bata na tahimik lamang na sumusunod sa kanya. Namumula ang mga mata nito at bakas sa muka ang takot. Lihim na napabuntong hininga si Mabel at marahang pinisil ang maliit na kamay ng kanyang kapatid. Ate, pasensya na kung nakagawa na naman ako ng kasalanan na. Nasaktan lang kasi ako sa mga sinasabi sa ni Aling Joyce eh. Di ba, hindi mo naman talaga inaakit yung asawa niya? Ang pangit kaya ni Mang Tony, ang laki pa ng tiyan, kaya bakit mo siya magugustuhan? Kevin, sa susunod, kung ano man ang marinig mo mula sa ibang tao, hayaan mo na lang. Hindi mo ako kailangan ipagtanggol. Masusunod po, ate. Pangako, hindi na po talaga ako gagawa ng kasalanan. Sige, pangako yan ha. Opo, ate. Ilang araw naging tahimik ang kanilang buhay, mula nang iwasan niya ang mga taong nagdudulot sa kanya ng problema. Ngunit tila sinusubok talaga ang kanyang katatagan. Nang gabing maisugod sa ospital si Lola Miranda dahil sa walang tigil na pag-ubo, nangailangan ng pera ang dalaga. Magpapatimbang sana siya ng kanyang mga kalakal, subalit pare-parehong sarado na ang lahat ng mga junk shop. Tanging ang pwesto na lamang ni Mang Tony ang natitirang bukas. Hindi man niya gustong muling lumapit sa lalaki, ang kaso nga lang wala na siyang ibang maisip na paraan. Anong tinatayo-tayo mo riyan, Mabel? Magbebenta ka ba ng kalakal? Pwede pa po ba akong magpatimbang sa inyo, Mang Tony? Kailangan ko ng pera para sa gamot po ni Lola Miranda. Abay, oo naman. Akin na yung mga kalakal mo, titimbangin ko na. Mabuti na lang at nakahabol ka dahil malapit na rin ako magsara. Maraming salamat po. Sandali nga. Parang ngayon ka na lang yata ulit nagbenta rito sa junk shop ko At mukhang napilitan ka pa. Hindi naman po sa ganon.
Bakit parang natatakot ka? Huwag kang mag-alala, ako lang naman ang tao dito sa junk shop ngayon. Pwede tayong makapag-usap ng matagal. Kailangan ko na pong umalis. Akin na po yung bayad sa mga kalakal ko. Ito naman, masyado nagmamadali. Halika rito, mag-usap muna tayo. Bitiwan niyo po ako. Kailangan ko na po talagang umalis. Hinihintay na ako ng kapatid ko at ni Lola Miranda sa ospital. Paano kung hindi kita paalisin, ha? Tayo lang naman na nandito kaya huwag ka na magpakipot dyan. Mariing niyapos ni Mang Tony ang bewang ng dalaga at pilit niyang inilalapit ang kanyang muka sa leeg nito. Nang subukang kumawala ni Mabel, sinuntok siya ng lalaki sa sikmura na naging dahilan ng kanyang panghihina. Hayop ka, Mang Tony! Hindi ka naman masasaktan kung susunod ka lang sa mga gusto ko. Parang awa niyo na. Huwag niyo itong gawin sa akin. Tumahimik ka na nga. Ayoko na maingay dahil hindi ako makakapag-concentrate sa gagawin ko sa'yo. Matagal na kitang pinagnanasahan, Mabel. Kaya uubusin ko ang lakas mo ngayon. Demonyo ka! Walang nagawa ang dalaga sa pang-aabuso sa kanya ni Mang Tony, kundi ang umiyak na lamang. Gustuhin man niyang sumigaw, ngunit may hawak na pataliman lalaki na pinangtatakot noon sa kanya. Nang matapos siya nitong gamitin, hinagi sa kanya ang 100 piso. Yan ang bayad ko sa kalakal mo. May pasobra pa yan dahil napaligaya mo ko. Manda kayo. Hindi ko pala alagpasin ang ginawa niyong ito sa akin. Subukan mo na magsumbong. Tinitiyak ko na may kasasadlakan kayo ng kapatid mo, tsaka nung Lola Miranda mo. Buhay pa kayo, pero sinusunog na sa impyernong kaluluwa ninyo. Wala akong pakialam. Umalis ka na rito bago ko pa basagin yung pagmumukha mo. Nahihirapan man sa pagtayo, pinilit pa rin niyang magpakatatag at makalayo sa lalaki. Masama ang nangyari sa kanya, ngunit nagawa niya pa ring magtungo sa ospital. Tiniis niya ang sakit na nararamdaman bago humarap sa kanyang kapatid at kay Lola Miranda. Kumusta na po ang lagay ninyo? Siya nga po pala, dala ko ng gamot na pinabibili sa akin ng doktor ninyo. Ang sabi niya sa akin ay hindi naman daw gaanong malala ang pneumonia ko. Gagaling din daw agad ako basta nasa tamang gamutan lamang. Sa susunod, huwag niyo nang abusuhin ang katawan niyo, Lola. Sa inyo na lang kami humuhugot ng lakas ni Kevin Hayaan mo, kapag gumaling na ako, mag-iingat na talaga ako. Ay, matanong ko lang, may natira ba sa pinagbentahan mo? Baka naman naubos ng lahat sa gamot ko. Huwag ho kayo mag-alala, may natira pa po naman. Sandali lang po bibili lang po muna ako na makakain ninyo. Sinikap ni Mabel na hindi umagos ang kanyang mga luha habang kausap ang matanda. Nang makalabas na siya ng ospital, doon na nanghina ang kanyang mga tuhod. Humagulhol siya, kasabay ng pagyanig ng kanyang dibdib. Napaupo siya sa gilid ng pader at napayakap sa kanyang sarili. Sa tuwing naaalala niya ang kahayupan na ginawa sa kanya ng lalaki, ay lalo lang sumisikip ang kanyang paghinga. Samantala, mahigit 1 linggo ang itinagal ng pamamalagi ni Lola Miranda sa ospital at pinauwi na rin siya sa kanilang bahay. Sa mga araw na magkasama sila ng dalaga, napansin niya ang madalas na pagiging tulala nito at nagigising pa ng hating gabi dahil sa masamang panaginip. Mabel, bakit hindi ka pa natutulog? Nagising ako dahil parang merong umiiyak. Sabihin mo, ikaw ba yon? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sandali nga. Napapansin ko parang palagi kang balisa. May problema ka ba? Wala po, Lola. Matulog na po kayo at huwag niyo na lamang akong intindihin. Pagtapat ka nga sa akin. May masama bang nangyari sa'yo? Sabihin mo ang totoo dahil ayoko na naglilihim ka. Pero, Lola, natatakot po ako magsalita. Saan? Bakit? Mabel, tumingin ka sa akin ng diretso at sabihin mo kung ano nangyari sa'yo. Lola,
Ginahasa po ako ni Mang Tony. Wala akong nagawa dahil malakas siya. Tinakot niya rin ako na kapag nagsumbong ako, may kasasadlakan daw po tayo. Ay, Diyos ko, Mabel, bakit nangyaring karumal-dumal na bagay na ito sa'yo? Napakahayop ng Tony na yon. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niya. Halika, pupuntahan natin ang manyakis na lalaking yon. Huwag na po, lalo lamang pong lalaki ang problema natin, Lola. Huwag kang matakot. Ako na ang bahalang kumuha ng hustisya para sa'yo. Nagtungo ang matanda kasama si Mabel sa junk shop para harapin ang may-ari. Halos manginig ang kanyang katawan sa tindi ng galit habang mabilis na naglalakad. Pagkarating roon, malakas niyang itinulak ang kalawanging gate. Napalingon ang ilang trabahador na nag-aayos ng mga bakal at bote, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay hinanap agad si Mang Tony. Lola, umuwi na po tayo. Hindi pwede. Kailangan kong makaharap si Tony. Mananagot siya sa ginawa niya sa'yo. Ano pong kailangan niyo kay Chong? Nasaan ang manyakis mong tiyuhin? Bakit niyo ako hinahanap, Lola Miranda? Paglabas ni Mang Tony sa kanyang opisina habang nagsisindi ng sigarilyo, matalim siyang tinitigan ng matanda at dumura pa yun sa kanyang harapan. Sa tingin mo, bakit ako sumugod dito sa junk shop mo? Abay, malay ko sa inyo. Bakit nga ba kayo nandito? Napakasama mo. Alam ko na ang ginawa mong panggagahasa kay Mabel. Walang hiyakan lalaki ka. Ano bang pinagsasasabi ninyo? Huwag ka na magpanggap na hindi mo alam ang sinasabi ko. Titiyakin kong mananagot ka sa batas at mabubulok ka sa kulungan. Hoy, matanda, huwag mo akong pinagbabantaan, ha? Alam kong planado nyo itong maglola para perahan ako. Tingnan mo nga yung itsura ni Mabel. Sa tingin mo ba'y papatusin ko yan? Tumigil na kayo, Mang Tony. Alam ng Diyos kung anong kahiyupan ang ginawa mo sa akin. Wala kang awa. Kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi niyong kwento. Masyado na ba kayong nagugutom para pagkaperahan ako? Huwag mo kaming pagsasalitaan ng ganyan, bastos ka. Anong nangyayari dito, ha? Kunot ang noo ang babae habang papasok sa junk shop. Saglit niyang pinagmasdan ng matanda na halos manginig sa galit at ang kanyang asawa na nakatayo lamang sa tapat nito. Nang magtama ang kanilang paningin ni Mabel, muling nagsidhi ang pagkasuklam niya sa dalaga. Wala lang ito, mahal. Meron lamang kaming hindi pagkakaunawaan. Kunin mo nga yung pera ko sa opisina at bumili ka ng mga kailangan natin. Huwag mo nang itago sa asawa mo ang ginawa mo kay Mabel. Ano ba talaga nangyayari dito, Lola Miranda? May atraso ba sa inyo, Mr. Ko? Sa akin wala, pero sa apo ko, malaki ang nagawa niyang kasalanan. Ano ba yon? Sabihin niyo na sa akin para hindi na ako manghula kung ano ba nangyayari. Kinahasa ng asawa mo si Mabel. Ang walang hiyang lalaking yan. Tinatanggi pang ginawa niyang kahayupan. Mahal, huwag ka maniwala sa matandang yan. Ginagawa lamang nila to sa akin para perahan ako. Hindi namin kailangan ng pera mo, Mang Tony. Kaya naming mabuhay sa marangal na trabaho. Ilang beses nyo man itanggi ang kababuyan na ginawa niyo sa akin. Patuloy kang paninindigan ng akusasyon sa inyo. Hay nako, ambisyosa ka talagang babae ka. Kung noon inaakit mo lang ang asawa ko, ngayon naman pinagbibintangan mo siya sa bagay na hindi naman niya ginawa. Ganyan ka ba talaga kadesperada para sa pera? Totoo po ang sinasabi ko, Aling Joyce, at kahit kailan hindi ko inakit ang asawa ninyo. Tumigil ka na sa kahibangan mo, Mabel. Walang lalaking makakatiis sa mabaho mong amoy, kaya paano magagawa kang pagsamantalahan ng asawa ko? Baliw ka na ba? Hoy, Joyce, huwag mo nang ipagtanggol yung asawa mo dahil walang babahong babae sa lalaking manyakis. Papatunayan namin sa korte ang ginawang kahayupan ni Tony kay Mabel. Di sige. Sinong tinakot nyo? Lalaban kami kahit sa ang korte pa yan. Umalis na nga kayo rito, mga baliw. Mamalasin na ang negosyo namin dahil sa inyo Matapos ang araw na yun, agad na nagsampa ng kaso si Lola Miranda laban kay Tony.
Mahigit 1 buwan ang lumipas bago lumabas ang resolusyon ng piskal. Ngunit labis na nalungkot ang dalaga nang madismiss lamang yon dahil wala raw sapat na ebidensya. Lola, ano nang gagawin natin? Bakit ganun na naging resulta ng resolusyon ng piskal? Hindi pa ba sapat ang medico-legal na ipinasa natin? Tunay nga na walang hustisya para sa ating mahihirap. Bulag sila sa mga karapatan natin. Ganito po ba talaga, Lola? Kapag wala kang pera, wala ka rin kakampi? Hayaan mo. Ang Diyos na lamang ang bahala sa kanila. Lola Miranda, Mabel? Biglang pinunasan ng dalaga ang kanyang mga luha nang marinig ang boses ni Lucas. Pagbukas niya ng pintuan, nagsalubong ang mga kilay ni Lola Miranda. Nahihiyaman tumingin sa kanya ang manliligaw na gawa pa rin nitong sabihin ang kanyang pakay. Anong ginagawa mo rito? Mabel, narinig ko ang usapan nila Chong Tony. Naglabas sila ng malaking pera para manipulahin ang desisyon ng piskal. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, Lola Miranda. Ang mga hayop na yon, halang talagang mga bituka. Umanda sila. Lola, sandali. Saan po kayo pupunta? Ipapaalam ko lang na hindi pa tayo tapos sa kanila. Sa muling pagpunta ng matanda sa junk shop, pinagbabato nito ang gate ng mga babasaging bote na nasa labas. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang matinis na kalansing sa paligid habang nagkakapira-piraso ang mga yon sa bawat pagtama. Lumabas kayo riyan! Sigaw ng matanda na halos manginig sa tindi ng galit. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan ng tindahan na katabi lamang ng junk shop. Naunang lumabas ang asawa ni Tony na nanlilisik ang mga mata. Mahigpit nitong kinuyom ang mga kamay habang matalim na tinitigan ang ginang. Ano na naman bang problema mong matanda ka, ha? Bakit ang gugulo kayo sa junk shop ng asawa ko? Tingnan mo nga, nagkalat ka pa talaga ng basag na bote? Wala akong pakialam. Hindi man namin nakuha ang hustisya sa pamamagitan ng batas. Titiyakin ko pa rin na mananagot ang asawa mo sa ginawa niya kay Mabel. Hindi niyo ba talaga kami titigilan? Dismissed ang sinampan yung kaso dahil wala kayong sapat na ebidensya laban sa asawa ko. Kaya bakit nanggugulo pa rin kayo sa amin, ha? Kung hindi ninyo dinaan sa pera, hindi mababasura ang kaso ni Tony. Pasalamat kayo dahil nasa ibabaw kayo at kami ay nasa ilalim. Pero sisiguruhin ko na magbabayad ang asawa mo sa kababuyan niya. Napupuno na talaga ako sa iyong matanda ka, ha? Kapag naubos ang pasensya ko, masasaktan ka na sa akin. Subukan niyo lang. Namilog ang mga mata ni Joyce sa isinagot na yon ni Mabel. Lalong tumalim ang titig nito habang papalapit sa dalaga. Ngunit sa halip na manginig o umatras, naniningkit ang mga mata ni Mabel sa kanya na tila punong-puno ng determinasyon na labanan si Joyce. Ang lakas ng loob mong sumagot na parang may ibubuga ka. Hoy, basurerang ambisyosa, para sabihin ko sa'yo, kahit ano pang gawin mong paninira sa asawa ko, hindi mo kami mahuhututan ng pera. Kaya tumigil ka ng buwisit ka. Alam niyo, Aling Joyce, kahit na anong pagtatakip niyo sa baho ng asawa niyo, sisingaw at sisingaw pa rin yon. Hindi ko kailangan sirain ang sarili ko para lamang sa pera. Ang Diyos na lang ang bahalang humatol sa inyo. Gaga! Ang kapal na mukha mo, Mabel. Hindi mo basta-basta masisira ang pangalan ng asawa ko dahil may pera kami at kaya namin gawin ang lahat. Kaya kung ayaw mong sumabog ang galit ko sa'yo, tumigil na kayo. Magsasalita pa sana ang dalaga, ngunit minabuti niyang manahimik na lamang at umalis dahil marami ng tao ang naroroon. Habang papalayo, ramdam niya ang mabibigat na tingin ng mga nakamasid sa kanyang likuran. May ilan pa na nagbubulungan, tila pinag-uusapan ang nangyari. Bahagya siyang napapikit at huminga na lamang ng malalim. Pilit pinipigil ang galit at sama ng loob na kumukulo sa kanyang dibdib. Humigpit ang kanyang pagkakahawak sa laylayan ng kanyang damit habang patuloy na naglalakad. Pinili niya na lamang lunukin ang lahat ng kanyang naririnig.
Subalit kahit ganoon, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang buhay kahit na madalas niyang nararamdaman ang lungkot. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdadaanan, nanatili naman sa kanyang panig ang kanyang manliligaw. Bakit ba ang kulit mo? Ilang beses na kitang sinabihan na ayoko sa'yo. Kapag hindi mo pa ako nilubayan, malilintikan ka na talaga sa akin. Galit ka ba sa akin dahil sa ginawa ng tiyuhin ko sa'yo? Mabel, wala naman akong kinalaman sa kahiyupan niya eh. Sa totoo lang, galit din ako sa kanya at kinasusok naman ko si Tiyong Tony. Naniniwala ako na nagsasabi ka ng totoo. Walang kinalaman ang galit ko sa kanya sa pagtanggi ko sa panliligaw mo sa akin. Kung ayaw mo ligawan kita, baka naman pwede kahit magkaibigan na lang tayo. Ayoko pa rin. Layon mo na nga ako. Ayaw mo pa rin? Labo naman ito. Umalis ka na nga. Storbo ka lang eh. Nagawa pang itulak ng dalaga si Lucas papalayo sa kanya. Hindi niya gugustuhin na magkaroon pa siya ng ugnayan sa lalaki, lalo na sa pamilya nito. Sa kabilang banda, labis na natakot si Tony nang magising siya mula sa kanyang bangungot. Hingal na hingal siya nang napabalikwas mula sa higaan, habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanlalamig ang mga kamay at basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Ano ba nangyayari sa'yo? Para ka nang malalagutan ng hininga. Buisit na pangungot yun ah. Akala ko hindi na ako magigising. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang kakain ng marami para hindi mangyari sa'yong ganyan. Alam mo naman diba, sa bangungot ang kinamatay ng tatay ko. Oo na. Ay, siya nga pala. Nasaan si Lucas? Sinabihan ko na siya na ayusin ang mga kalakal na ide-deliver namin sa bagsakan. Hindi pa nga umuwi ang lalaking yun eh. Mula kaninang tanghali pa. Paminsan-minsan, pagsabihan mo rin yan, pamangkin mo ha? Ilang beses ko nang ginawa yan. Hindi naman siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Baka nga hanggang ngayon, nanliligaw pa rin yun kay Mabel eh. Sa dinami-dami ng babae na pwedeng ligawan, bakit yung basurerang yun pa napili niya? Hay nako, nagsalita ang hindi pumatol kay Mabel. Mas matindi ka pa nga sa pamangkin mo eh. Pwede ba? Huwag mo nang ulit-ulitin na banggitin ang bagay na yan. Wala namang katotohanan ng sinasabi ng babaeng yun eh. Talaga bang wala kang ginawa sa basurera na yon? Joyce, mag-isip ka nga. Bukod sa mabaho ang babaeng yon, mukha pang pera. Kung hindi lang mabigat ang akusasyon sa akin ay hindi ko babayaran ang piskal na humawak sa kasong yun eh. Dapat kasi hinarap na lang natin ang akusasyon nila sa'yo. Kung wala ka naman talagang ginawa sa kanya, mananalo tayo. Nanghihinayang din ako sa pera na ginastos natin dun ha. Tumigil ka na. Pinapairal mo na naman yung kabobohan mo. Kahit walang katotohanan ng sinasabi niya, may posibilidad na matalo ko sa kaso. Paano mangyayari yon? Gawa-gawa lang naman ang paratang niya sa'yo. Hindi mo ba naiisip na may hawak siyang medico-legal? Nakitaan siya ng sugat sa pribadong bahagi ng kanyang katawan at itinuro niya ako bilang dahilan noon. Sapat na yun para magkaroon ng kaso laban sa akin. May nakitang sugat sa pribadong katawan niya? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Joyce habang pinoproseso sa kanyang isipan ang sinabi ng asawa. Unti-unting kumunot ang kanyang noo at napakagatlabi na lamang. Ilang sandali pa, tumingin siya sa kanyang mister na tila mayroong pagdududa. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Naisip ko lang, paano magkakaroon ng sugat sa pribadong bahagi ng katawan niya kung walang gumalaw sa kanya? Abay, malay ko. Baka kung sino-sino na lang ang lalaking gumagalaw doon. Sa bagay, may punto ka dyan. Malandiri naman ang babaeng yon at dahil sa pera, naisipan niyang gawan ka ng kwento. Yun, nakuha mo rin. Mabuti pinag-aana mo rin ang utak mo. Sa patuloy na paninindigan ni Tony na wala siyang kasalanan, tila yun ang magdadala sa kanya ng matinding pagdurusa. Nang mga sumunod na araw, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pananakit ng ulo at dibdib. Madalas din siyang nahihilo at tila pinanghihinaan ng lakas kahit wala naman siyang mabigat na ginagawa. Sa gabi, hindi siya mapalagay. Paulit-ulit siyang nagigising dahil sa kakaibang bangungot. Pakiramdam niya may mabigat na nakadagan sa kanyang katawan at hirap siya sa paghinga.
Minsan pa napapaupo siya sa kama habang nanginginig ang mga kamay at balisang naglilibot ang tingin sa madilim na paligid. Hindi nagtagal, nagsimula na ring mamula at mamaga ang kanyang mga mata. Tila kulang sa tulog at puno ng pagod ang kanyang muka. Samantala, may mga sandali na gusto nang bumitaw ni Mabel, ngunit iniisip niya ang kanyang kapatid. Umiiyak ka ba? Alam kong mahirap kalimutan ang nangyari sa iyo, pero kailangan mong magpakatatag. Ang lahat ng problema na binibigay sa atin ay mayroong dahilan. Pero nahihirapan na po kasi ako, Lola. May mga gabi na hindi ako makatulog at paulit-ulit kong napapanaginipan ang kababuyan na ginawa sa akin ni Mang Tony. Nauunawaan kita, Mabel. Hindi mo naman kailangang madaliin ang paghilom ng mga sugat mula sa karahasan. Nakikita ng Diyos ang paghihirap mo at gumagawa na siya ng paraan para makatakas ka sa madilim mong kinalalagyan. Nararamdaman ko rin na malapit nang dumating ang karma ng hayop na lalaking yon. Magdurusa siya sa matinding sakit. Sana magkaroon siya ng karamdaman na tatapos sa buhay niya. Hindi ako masamang tao, pero yun ang gusto kong maging kabayaran sa ginawa niya sa akin. Mangyayari yan. Walang kasalanan na hindi na pagbabayaran. Matalim na nakatingin sa kawalan si Lola Miranda habang iniisip ang masasamang bagay na maaari niyang iparanas kay Tony. Isang gabi, nakaramdam ng pananakit ng sikmura ang lalaki. Sa mga minuto na lumilipas, lalong tumitindi ang kirot na para bang may kung anong pumipilipit sa loob ng kanyang tiyan. Joyce, kunin mo nga yung panghaplas natin. Sobrang sakit ng sikmura ko. Ano ka ba? Matagal nang ubos ang langis na binili ko, di ba? Inuman mo na lang yan ng maligamgam na tubig. Baka hindi ka lang natunawan. Hindi. Nasusuka ako. Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa kusina at doon mo na yan isuka. Wala ka talagang kwenta. Nakikita mo na nga namimilipit na ako sa sakit palalakarin mo pa ako ron. Kumuha ka na lang ng planggana na pwede kong masukahan. Oo na, ito na. Bilisan mo ng kilos. Sa ilang sunod-sunod na pagsuka ni Tony, may mga kasama yung buhay na ipis, ngunit nanghihina na ang mga yon. Dahil sa nangyari, parehong nanindig ang balahibo ng mag-asawa. Sa tingin ko, kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Huwag na. Gagastos na naman tayo ng malaki niyan Hindi pa nga ako nakakabawi sa binayad ko dun sa piskal. Kesa naman nagtitiis ka sa sakit. Bilang mo na lamang ako ng gamot sa butika. Mawawala rin ang pananakit ng sikmura ko. Sa ilang araw na pagtitiis ng lalaki sa kakaiba niyang nararamdaman, napansin niya na mas tumitindi lamang ang kirot nito. Naging sunod-sunod din ang mga kamalasan na nangyari sa kanilang buhay. Nilooban ng masasamang tao ang tindahan ni Joyce at nasimot ang laman noon. Nakahiwalay sa kanilang bahay ang sari-sari store, kaya hindi nila namalayan ang nangyaring pagnanakaw sa kanila. Buisit naman na buhay to, Puro na lang kamalasan ang dumarating sa atin. Baka po kinakarma na kayo dahil sa ginawa ni Chong kay Mabel. Hoy, itikaw mo yung bibig mo kung wala kang magandang sasabihin, ha? Ayusin mo yung tabas ng dila mo kung ayaw mong palayasin ka rito ng tiyuhin mo. At higit sa lahat, wala naman talagang ginawa si Tony sa babaeng yon. Kilala ko si Mabel. Hindi siya gagawa ng kwento na ikasisira ng dignidad niya. Talagang pinagtatanggol mo pa ang basurerang yon? Para sabihin ko sa'yo, wala ka nang mapapala kay Mabel dahil pinagsawaan na siya ng iba't ibang lalaki. Hindi totoo yan. Huwag niyo siyang siraan para lang pagtakpan ng kasalanan ni Chong Tony. Tumigil ka nang buisit ka. Baka mamaya magising siya at marinig niya ang pinagsasasabi mo. Nako, sigurado itatakwil ka niya bilang pamangkin. Wala akong pakialam kung magalit man siya sa akin. Sa totoo lang, naiinis ako sa kanya dahil nagawa niyang pagsamantalahan ng babaeng gusto ko. Umalis ka na sa harapan ko at baka hindi na kita matansya. Kumukulo ng dugo ko sa'yo. Sa kabila ng mga kamalasan na dumarating sa buhay ng mag-asawa, lalo pang bumigat ang kanilang pinapasan nang lumala ang matagal ng karamdaman ni Tony.
Akala ng lalaki, lilipas din yon sa pagdaan ng mga araw, subalit habang tumatagal, mas tumitindi ang kanyang kalagayan. Unti-unting nagsilitawan ang mapupulang butlig sa maselang bahagi ng kanyang katawan, na sa simula ay tila simpleng pantal lamang, hanggang sa namagana yun at kalaunan ay naging masakit na mga sugat. Dahil sa matinding hapdi at kirot, hirap na siyang kumilos at halos hindi na makatulog sa gabi. Dahilan upang manghina siya na labis na ikinabahala ng kanyang asawa. Joyce, nakabili ka ba ng gamot para sa kirot ng sugat ko? Hindi na ako bumili dahil wala naman nangyayari eh. Kung ako sa'yo, magpatingin ka na sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot. Walang problema sa akin kung magpapatingin tayo sa doktor. Ang kaso ang iniisip ko, yung gagastusin natin. Mahina ng junk shop ngayon, kaya saan tayo kukuha ng pera para sa gamutan ko? Marami naman tayong mauutangan eh, kaya wag mo nang problemahin kung saan tayo kukuha ng pera. Kung makapagsalita ka parang may pambayad ka. Tsaka na natin isipin yan. Ang importante, matingnan ka na muna ng doktor. Ikaw ang bahala. Hinayaan lamang ni Tony ang kanyang asawa sa iniisip noong gawin. Ngunit nababahala siya sa mga suliranin na maaari pang dumating sa kanilang buhay. Naisip ng lalaki na baka karma na ang nangyayari sa kanya dahil sa ginawa niya sa basurera. Samantala, isang balita ang ikinatuwa ni Mabel na siyang nagpagaan sa kanyang kalooban. Mabel! Oh, Jerome. May sasabihin ako sa'yo at sigurado ako na matutuwa ka rito. Ano naman yan? Pwede ba sabihin mo na agad sa akin? Kanina, habang nagkakalkal ako ng mga basura sa kapitbahay nila Mang Tony, narinig ko na dinala raw siya sa ospital dahil sa kakaiba niya nararamdaman. Mukhang mamamatay na yata yung gagong yun. Sana nga mamatay na siya. Hindi na nga dapat tumatagal pa ang buhay niya sa mundong ito eh. Tama ka. Sana kunin na talaga siya ni Lord. Ay, mali. Demonyo nga pala siya, kaya si Satanas ang kukuha sa kanya. May totoong karma nga sa mga katulad ni Mang Tony. Kapag namatay na siya, naku, makakalibre na naman ako ng almusal, tanghalian at hapunan nito. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Ay, ang ibig kong sabihin, kapag nakaburol na siya, makakakain na naman ako ng 3 beses sa isang araw. Di ba? Kapag may lamay, maraming pagkain. Loko ka talaga. Nagbibiro lang ako. Pero masaya ako dahil nakita na ulit kitang nakangiti. Salamat ah. Pasensya ka na kung minsan hindi na tayo nakakapag-usap ng maayos. Sus, ayos lang yun. Nauunawaan naman kita eh. Ako pa ba? Sabagay, magkaibigan nga pala tayo at kilala mo na ang pagkatao ko. Oo naman. Sa sobrang close nga natin bilang magkaibigan, parang magkamukha na tayo eh. Sabay na nagtawanan ang magkaibigan sa kanilang pag-uusap na para bang walang problema na iniisip. Ngunit sa kabila ng kasiyahang yon, matalim na nakatingin sa kanila si Lucas mula sa di kalayuan. Nakaramdam ng bahagyang kirot sa puso ang lalaki dahil sa inggit na nararamdaman sa kababata ni Mabel. Kinagabihan, nabalitaan na lamang ng dalaga mula sa kapitbahay na sinugod sa ospital si Jerome dahil sa umano'y may nanaksak dito. Agad niya yung pinuntahan upang alamin ang nangyari. Jerome, kumusta ang lagay mo? Ayos lang ako. Sabi ng doktor, hindi naman daw malalim ang sugat na natamo ko. Ay, mabuti naman kung ganon. Sandali, ano ba kasi nangyari? Tsaka, sinong siraulong na naksak sa'yo? Si Lucas. Pasalamat siya, may kaliitan ako at payat ang pangangatawan ko, kaya napuruhan niya ako. Si Lucas? Bakit? May nagawa ka ba sa kanya? Siyempre wala, no? Sadyang tinoyo lang yung utak ng tarantadong yun. Bigla na lang siya lumapit sa akin at inundayan ako ng saksak. Tapos sinabi niya, inaagaw raw kita sa kanya. Pareho talaga sila nung tiyuhin niya, no? Tama ka. Magpagaling ka na lang dito. Pasensya ka na kung wala akong maiaambag sa panggastos mo, ha? Pero pwede naman kitang dalhan ng makakain dito. Walang problema sa akin yun. Intindihin mo na lang yung sarili mo. Bagamat nakaramdam ng takot si Mabel sa nangyari sa kanyang kaibigan, hindi niya hinayaan na mapanghinaan siya ng loob.
Mula nang sapitin niya ang malagim na karanasan sa pang-aabuso ng ibang tao sa kanya, natuto na siyang maging matapang at palaging handa sa kung anuman ang maaaring mangyari. Bakit ngayon ka lamang umuwi? Saan ka ba nanggaling? Alam mo naman na delikado ang panahon ngayon, kaya hindi ka dapat nagpapaabot ng dilim sa daan. Pasensya na po, Lola, kung hindi ako nakapagpaalam sa inyo. Pinuntahan ko po kasi si Jerome sa ospital para asikasuhin. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Sinaksak po siya ni Lucas. Mabuti na lang at nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, walang pinagkaiba sa tiyuhin niya. Mga utak kriminal. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala sa nangyari. Dahil lang sa pagsiselos ni Lucas, nagawa niyang bagay na yun sa kaibigan ko. Mabel, hindi na nakapagtataka na gawin ni Lucas ang bagay na yun sa ibang tao. Magkadugo sila ni Tony, kaya pareho lang ang takbo ng isip nila. Siguro nga po, Lola. Nang dahil sa pangyayaring yun, naging mas maingat na ang dalaga. Hindi na siya nagpapagabi sa daan at maaga siyang natatapos sa pangangalakal, ngunit tila ang panganib na mismo ang lumalapit sa kanya. Isang gabi, nagpaalam sa kanya si Lola Miranda na magtutungo muna sa palengke kasama ang kanyang kapatid. Habang nakaharap siya sa salamin at nagsusuklay ng buhok, bigla siyang napalingon nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Nanginginig ang buo niyang katawan nang makita si Lucas. Magandang gabi sa iyo, Mabel. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang sana kita makausap, kahit sandali lang. Ayaw kita makita. Kaya umalis ka na kung ayaw mong kasuhan kita ng trespassing. Bakit ba ganyan ka sa akin? Dahil pareho lang kayo ng tiyuhin mo. Walang ginawa masama sa iyong kaibigan ko pero sinaktan mo siya. Inaagaw ka niya sa akin, kaya nagawa ko yun. Alam mo ba na malaki rin ang galit ko sa tiyuhin ko dahil sa ginawa niya sa'yo? Kung ganun, bakit hindi siya sinaksak mo? Hindi ko pa kayang gawin sa ngayon. Pero huwag ka mag-alala, mananagot din siya sa ginawa niya sa'yo. Huwag na. Hindi mo na kailangan gawin ng bagay na iniisip mo. Pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Mabel, hayaan mo naman akong ipakita sa iyong pagmamahal ko. Sige na. Tumigil ka na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko sa'yo? Nakikiusap na nga ako na maayos, ayaw mo pa rin. Ginagalit mo ba talaga ako, Mabel? Dahan-dahan na lumapit si Lucas patungo sa kinaroroonan ng dalaga, habang ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa kanya. Sa puntong yun, nakaramdam ng takot si Mabel, ngunit hindi niya ito ipinakita sa lalaki. Agad siyang kumuha ng patalim at itinutok sa kanyang manliligaw. Subukan mo lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na itarak ang kutsilyon to sa leg mo. Siguraduhin mo lang na masusugatan ako ng patalim na yan. Dahil kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Kung nun hindi ko nagawang protektahan ang sarili ko sa tiyuhin mo, ngayon, hindi ko hayaan na maulit pa sa akin ang masamang sinapit ko. Hindi umiwas ng tingin ang dalaga. Matatag ang kanyang titig habang mahigpit na nakahawak sa kutsilyo na nakatutok kay Lucas. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. Tanging matinding determinasyon na ipagtanggol ang sarili ang kanyang ipinapakita. Ngumisi ang lalaki bago biglang sumugod upang gawin ang binabalak niya sa babae. Ngunit mabilis ang naging reaksyon ni Mabel. Iwinasiwas niya ang patalim na naging dahilan para mapatras ang binata ng bahagya. Ilang sandali pa, dumating na si Lola Miranda. Sa takot nito, sumigaw siya at humingi ng tulong. Agad na nagtungo ang mga kapitbahay sa kanilang bahay at kinuyog ng mga tao si Lucas at sila na mismo ang nagdala sa kanya sa pinakamalapit na presinto. Nang mabalitaan ni Joyce na nakakulong ang pamangkin ng kanyang asawa, nagtungo ang ginang para alamin ang nangyari. Lola Miranda, Mabel, patawarin niyo na ako. Nadala lang talaga ako ng galit at selos. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Kung hindi kami dumating, malamang nasaktan mo na si Mabel. Wala kang pinagkaiba sa tiyuhin mo.
Anong nangyayari dito? Chang, ilabas niyo po ako dito, nakikiusap ako. Ano na naman bang kalokohan ito, ha? Yang hayop na lalaking yan, pinagbalakan pang pagsamantalahan si Mabel. Talagang ginawa niyo ng modus ang ganitong bagay, ano? Una sa asawa ko, pero hindi kayo nagtagumpay, kaya ito, inulit niyo na naman. At sa pamangkin na ng mister ko, mga desperada. May mga taong makakapagpatunay na pinasok ako ni Lucas sa bahay namin. Kung hindi ko nagawang protektahan ng sarili ko, baka sinapit ko ulit ang ginawa sa akin ni Mang Tony. Hay, kilala kita, Mabel, kaya hindi mo na ako mapapapaniwala sa mga akusasyon mo. Ginagawa mong lahat ng ito dahil lamang sa pera, di ba? Hay, babae, itigil mo na ang pananalita ng ganyan kay Mabel kung ayaw mong paduguin ko yung bibig mo. Sige, gawin mo. Sino tinakot mong matanda ka, ha? Abay, buwisit talaga itong babaeng ito, ah. Hinablot ng matanda ang buhok ni Joyce at mariing hinila pababa, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Nanginginig sa galit ang kamay ni Lola Miranda habang mahigpit na nakahawak sa kanya. Aray ko, bitawan mo nga akong matanda ka. Hindi nagpatinag si Lola Miranda sa pagsigaw ng babae. Sa halip ay lalo niya pa itong kinaladkad papalapit habang nag-aalab ang kanyang mga mata sa matinding galit. Natigil lamang ang kaguluhan nang awatin na sila ng mga pulis. Lola, umalis na po tayo dito. Baka po umiyak na si Kevin sa kapitbahay na pinag-iwanan ko sa kanya. Sa susunod na pagsalitaan ka pa ng masama ng babaeng bruha na ito, huwag kang matakot na lumaban sa kanya. Opo, Lola. Halina po kayo. Hindi pa tayo tapos. Humanda kayo sa akin. Nagpupuyos sa galit si Joyce habang itinataas ang nanginginig niyang daliri. Ngunit tahimik lamang na nakatingin si Lola Miranda. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tanda na hindi rin basta matitinag sa anumang banta ang matanda. Nang makauwi na sila ng dalaga sa bahay, pareho nilang pinakalma ang isa't isa. Mabel, hindi ka ba nasaktan ng siraulong Lucas na yon? Hindi po, Lola. Sinunod kang sinabi niyo sa akin noon na maging matapang ako at matutong lumaban. Alam mo ba, habang papunta ako sa palengke kanina, masama na talaga ang pakiramdam ko at may kutob akong may nangyayaring hindi maganda. Kaya agad kaming bumalik ng kapatid mo sa bahay. Mabuti na lamang, dumating kami bago ka masaktan ng lalaking yon. Kaya nga po, nagpapasalamat talaga ako sa inyo eh. Kahit na anong mangyari, narito lamang ako palagi sa inyong magkapatid. Magtulungan tayo na makaalis sa lugar na ito para sa ganon, makapagsimula tayo ng panibagong buhay. Sabay na bumuhos ang luha ni na Lola Miranda at Mabel. Pinaramdam ng matanda ang kanyang taus-pusong pagmamahal sa magkapatid. Kinabukasan, nagulat ang dalaga nang malaman na nakalabas na ng kulungan si Lucas dahil pinayagan yon na magpiyansa. Muli siyang nalungkot at labis na nadismaya sa pangyayaring yun. Sa kabila noon, nakaramdam pa rin siya ng tuwa nang mabalitaan na lumalala ang karamdaman ni Tony, na tila nagbibigay ng kakaibang pag-asa sa gitna ng kanyang pangamba. Namaganang husto ang pribadong bahagi ng katawan ng lalaki, dahilan para manatili na lamang sa kanyang wheelchair. Sa tuwing sasapit ang gabi, may lumalabas na mga uod sa kanyang sugat. May pagkakataon pa na halos hindi na siya makagalaw sa sakit, at bawat kilos ay nagdudulot ng matinding kirot. Tony, kumain na tayo. Mamaya na lang. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Paano ka gagaling kung palagi kang ganyan? Tubig lang ang laman ng sikmura mo, kaya lalo ka lang nanghihina eh. Sana naman tulungan mo rin ang sarili mo, Tony. Yung junk shop mo sarado na dahil hindi na natin naaasikaso. Ubus na ang puhunan natin para doon. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Tingnan mo nga, nakapangutang pa ako sa kumpare mo para lamang makalabas sa kulungan yung pamangkin mo. Kung wala lang akong sakit ngayon ay hindi naman tayo maghihirap. Hayaan mo, kapag gumaling ako,
Lahat ng nawala sa atin, may babalik ko rin yan. Kaya nga tulungan mong sarili mo. Kumain ka na maayos para naman magkaroon ka ng lakas. Bukas, babalik na naman tayo sa doktor para mag-follow up ng check-up mo. Chong Tony, yung junk shop po nasusunog. Nag-short circuit yung kable ng kuryente. Ano? Nabitawan ni Joyce ang babasaging baso na hawak niya nang marinig ang sinabi ni Lucas. Agad na nagtungo ang babae sa junk shop at halos gumuho ang kanyang mundo nang makita na nadamay sa sunog ang kanyang tindahan. Napaupo na lamang siya sa lupa habang tinititigan ang paglamon ng apoy sa buong lugar. Sa hindi kalayuan, napansin niya sina Mabel at Lola Miranda na nakatayo lamang sa isang tabi. Dahan-dahan tumayo ang ginang at galit na lumapit sa dalaga. Bakit ang sama niyo makatingin sa akin? Talaga nagtatanong ka pa? Sa iyo nag-umpisa ang kamalasan namin sa buhay. Tapos kung umasta ka, parang biktima ka pa rin? Ang kapal na mukha mo! Hindi kami maghihirap ng ganito kung hindi ka gumawa ng masamang kwento laban sa asawa ko! Huwag niyo isisi sa akin ang mga problema na dumarating sa buhay niyo. Ang lahat ng kamalasan na nangyayari sa inyo ay bunga ng mga kasalanan na ginawa niyo sa akin. Wala kaming ginawang kasalanan sa iyo, kaya tigilan mo ng kahibangan mo. Ikaw ang dapat na tumigil, babae. Sa lahat ng walang utak, ikaw ang pinakamalala. Masyado mong pinagtatanggol ang asawa mong hindi naman naging tapat sa iyo. Sa bigat ng kasalanan ni Tony, kulang pa ang paghihirap na nararanasan niya ngayon. Pagkasabi ni Lola Miranda ng mga salitang yun, biglang naging mabigat ang paligid sa tindi ng tensyon. Nanlisik ang mga mata ni Joyce habang mariin niyang kinuyom ang kanyang mga kamao. Pilit pinipigilan ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Halos manginig ang kanyang katawan sa pinaghalong hiya at puot, ngunit hindi siya agad nakapagsalita. Samantala, matatag lamang na nakatayo ang matanda, matalim ang pagkakatitig na nakapako sa babae. Makalipas ang ilang sandali, hinawakan niya ang braso ni Mabel at inakay pabalik sa kanilang bahay. Grabeng kamalasan ang dumating sa mag-asawa na yon at tingin ko tama lang yun sa kanila. Pero bakit ganitong nararamdaman ko, Lola? May gumugulo ba sa iyong isipan, Apo? Nung makita kong umiiyak si Aling Joyce habang tinitingnan ang nasusunog nilang junk shop at tindahan, parang nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Huwag mong sabihin na naaawa ka sa kanila. Hindi ko po alam. Mabel, walang mabuting ginawa ang mag-asawang yun sa'yo. Hindi sila dapat kaawaan. Huwag kang makukonsensya kung dumaranas man sila ng kahirapan. Sa totoo lang, ayoko ng ganitong pakiramdam, Lola. Sana mawala din po ito. Yumuko si Mabel habang mariing pinagdidikit ang kanyang mga palad. Pilit kinakalma ang magulong isipan. Ngunit maya-maya lang, napalingon siya sa di kalayuan. Nakita niya ang isang garapon na nakalagay sa altar ng matanda. Nung lalapitan niya na ang bagay na yon, agad yung kinuha ni Lola Miranda. Huwag mo na itong intindihin pa. Wala lamang ito. Ano po ba yan, Lola? Bakit parang ngayon ko lang nakita sa altar niyo yan? Langis lang ang laman ng garapon na ito. Nakalimutan kong kunin sa altar kagabi. Sige po. Matutulog na po ako, Lola. Ay, sige. Mabuti pa nga. Napabuntong hininga na lamang ang matanda nang magtungo na ang dalaga sa sala kung saan siya natutulog kasama ang kapatid. Bagamat sinabi ni Lola Miranda na wala lang ang bagay na nasa altar, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Mabel. Ngunit agad niyang inalis yun sa kanyang isipan at natulog na lamang. Sa kabilang banda, ang sunod-sunod na kamalasan na dumarating sa buhay na mag-asawang Joyce at Tony ay patuloy nilang nararanasan. Chang, pinapasabi po ni Mang Densyo na bayaran niyo na raw bukas yung inutang niyong pera sa kanya nung nakaraang linggo. Ay, teka sandali. Hindi ka pa rin ba nakakapagbayad sa taong yon, Joyce?
Paano ako makakapagbayad kung palagi tayong kinakapos? Naibenta ko na yung refrigerator at freezer natin para lang masuportahan ang gamutan mo. Wala ka bang maihingan ng tulong sa mga kamag-anak mo? Ano ka ba? Alam mo namang mas mahirap pa sa daga yung mga yon. Kung hindi lang talaga ako nagkasakit, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Chong, kung ibenta nyo na lang kaya ang pwesto ng junk shop. Ayoko. Kapag nakaipon ulit ako ng puhunan, bubuhayin ko ang junk shop ko. Ngayon lang tayo maghihirap. Nasunog man ang kabuuan nito, mapapaayos ko pa yon basta gumaling lamang ako. Kailan naman kaya yon? Napapagod na ako sa totoo lang, Tony. Minsan gusto ko na rin maniwala na karma ng lahat ng ito sa atin eh. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Iniisip ko kasi na baka nga totoo ang paratang sa'yo ni Mabel. Pinipilit kong paniwalaan ang sinasabi mo pero hindi matahimik ang kalooban ko. Kung napapagod ka, iwanan mo na lamang ako kesa pagdudahan mo. Hindi mo ako masisisi dahil tao lamang ako, Tony. Naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Sandaling natahimik ang buong paligid habang nakatitig si Joyce sa muka ng kanyang asawa. Pilit niyang binabasa ang ekspresyon ni Tony na tila may itinatagong takot at pangamba. Sa kabila ng kanyang mga tanong, ramdam niya na may mga bagay pa itong hindi kayang aminin. Lalong tumindi ang kanyang pagdududa. Ngunit nanatiling lihim ang mga bagay na pilit ikinukubli ng lalaki. Sa paglala ng karamdaman nito, pinapasa Diyos na lamang nila ang lahat. Nung araw na magtungo sila sa simbahan, may nangyari na naman na kaguluhan na hindi inaasahan. Abay, akalain mo, nagsisimba pa pala kayong dalawa. Hoy, matanda, itiko mo yung bibig mo at huwag mong subukan na pagsalitaan kami ng hindi maganda. Papatulan na talaga kita. Ang mga tulad niyong sinungaling, hindi dapat nagpupunta sa simbahan. Narito kami para humingi ng gabay sa Diyos. Kayo, anong pinunta niyo rito? Hihilingin niyo ba sa Panginoon na alisin na ang mga kamalasan sa buhay ninyo? Malabong ipagkaloob yan sa inyo dahil sa sama ng mga ugali niyo. Kahit na anong klaseng pagtatago ni Tony sa ginawa niya kay Mabel, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Total, nandito na rin naman kayo. Bakit hindi niya pasimulan na mangumpisal? Pwisit ka talaga, matanda ka! Nagawang pagbuhatan ng kamay ni Joyce si Lola Miranda na ikinagalit naman ni Mabel. Tinulak ng dalaga ang babae habang mabilis na pumagitna sa pagitan ng dalawang ginang. Nung mga oras na yon, tumindi ang tensyon at bumigat ang galit na bumabalot sa buong paligid. Sumusobra na kayo. Kung sa akin nagagawa niyong bagay na yan, hindi ko hayaan na saktan niyo ang taong nag-iisang nagmamalasakit sa amin ng kapatid ko. Masyadong matabil ang dila na matandang yan eh. Dapat sa kanya, pinapadugo ang bibig. Joyce, huwag ka na nga makipag-away sa mga mukhang pera na yan. Umalis na lamang tayo rito. Nakakaawa kayong tingnan, Mang Tony. Pero nararapat lang yan sa inyo. Sa bigat ng kasalanan niyo sa akin, hinihiling ko na sana bawian na kayo ng buhay. Baliw ka talagang babae ka. Kapag hindi ka pa tumigil, kakasuhan ko kayo dahil sa ginagawa niyong panghara sa amin ng asawa ko. Sige lang, gawin niyong gusto niyo. Alam ko naman na hindi na kayo magtatagal sa mundong ito. Matalim na nakatitig ang dalaga habang sinasabi yon kay Mang Tony. Punong-puno ng galit si Mabel na tila naglalagablab dahil sa matinding pagkasuklam sa taong nanakit sa kanya. Ngunit sa kabila ng puot na bumabalot sa kanyang puso, pinili na lamang nilang umalis sa simbahan. Hindi pa man sila nakakalabas, umalingaw-ngaw na ang malakas na sigaw ni Tony. Muli siyang nakaramdam ng sakit na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Agad na tumawag ng rescue si Joyce para madala sa ospital ang kanyang asawa. Pagkarating nila roon, sinuri ng mga doktor ang karamdaman ng lalaki, subalit patuloy na nakabinbin ang resulta. Joyce! Ay, salamat naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo?
unti-unti nang sumisikip ang daluyan ng hininga ko. Nahihirapan na talaga ako. Magagamot ka rin, Tony. Magdasal lang tayo sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ko alam kung magtatagal pa ako. Gagaling ka pa. Magtiwala ka lang. Mahigpit na hinawakan ni Joyce ang kamay ng kanyang asawa at ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal. Naging komplikado na ang karamdaman ni Tony. Hindi na siya nakakadumi at nakakaihi dahil sa pagkakaroon ng infeksyon sa mga sugat na tumubo sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Namamaga na rin ang kanyang mga paa at nagmamanas na ang kanyang muka. Samantala, naglakas loob si Lucas na muling makausap si Mabel para sabihin ang isang bagay na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Mabel, pwede ba tayong mag-usap? Huwag kang lalapit sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita sasaktan eh. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo sa nagawa ko. Kung ginagawa mo to para hindi ko ituloy ang kaso sa'yo, nagsasayang ka lang ng oras mo. Ibabalik kita sa kulungan at mabubulok ka ron. Malaki nagawa kong kasalanan sa'yo, kaya dapat lang na managot ako. Mabel, malapit mo na makuha ang hustisya na ninanais mo. Sa tingin ko, mamamatay na si Chong Tony. Paano mo nasabi yan? Nasa ospital siya ngayon at mukhang hindi na siya makakalabas pa ng buhay. Marami ng komplikasyon sa sakit niya. Dapat lang siyang mamatay. Tama ka. Pinagdarasal ko na sana maging maayos na ang buhay mo. Pinagsisisihan ko talaga ang ginawa ko sa'yo. Napakasama ko kasi hinayaan kong lamunin ako ng galit at inggit. Ayos lang sa akin kahit hindi mo ako patawarin. Ang importante, kahit papano, nakahingi na ako ng tawad sa kasalanan ko sa'yo. Umalis ka na. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong dapat kong gawin. Naguguluhan pa ako. Naiintindihan kita. Sige, aalis na ako. Nanatiling sarado ang puso ni Mabel sa pagpapatawad dahil sariwa pa ang sugat na dulot ng karahasan na ginawa ni Lucas. Mabigat man sa kanyang kalooban, hindi niya kayang kalimutan ang lahat ng pang-aapi at pang-aabuso na tiniis niya noon. Sa bawat ala-ala nung mga panahon na yun, muling bumabalik ang sakit at galit na pilit niyang kinikimkim. Kaya sa halip na magpadaig sa awa, pinili niyang manatiling matatag at panindigan ang sarili laban sa mga taong minsan na nagdulot sa kanya ng matinding pagdurusa. Habang unti-unti niyang inaayos ang kanyang buhay, siya naman pagbagsak ng katawan ni Tony. Lumamlam na ang paningin ng lalaki hanggang sa mawalan na siya ng lakas. Tanging pagsigaw na lamang ang nagagawa nito. Hindi ko na talaga kaya. Sobrang sakit na. Gusto ko na mamatay. Sandali, tatawagin ko lang ang doktor mo. Huwag na. Ayoko na labanan. Sakit ko. Pagod na ako. Pero bago ako mamatay, gusto kong aminin sa iyong kasalanan na nagawa ko kay Mabel. Ano ba yung pinagsasabi mo? Totoo na pinagsamantalahan ko siya at nagawa ko siyang takutin noon para hindi magsalita. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa'yo. Bakit mo nagawa yun sa kanya? Hindi ka ba kontento sa akin? Hindi naman sa ganun. Sadyang nakaramdam lamang ako ng matinding pagnanasa ng gabing yun. Ngayon, pinagsisisihan ko na nagawa ko sa kanya. Sana'y mapatawad mo ang kasalanan ko sa iyo. Sa dinaranas mo ngayong hirap, siguro naman ay napagbayaran mo na ang kasalanan mo sa kanya. Kung tungkol sa pagpapatawad ko sa iyo, hindi ko alam kung anong dapat maging reaksyon ko. Naguguluhan ako, Tony. Pero asawa kita.
kaya mananatili ako sa tabi mo. Maraming salamat, Joyce. Sa tingin ko, hindi na talaga ako magtatagal. Alagaan at ingatan mo ang sarili mo. Pagkatapos sabihin yun, dahan-dahan nang isinara ni Tony ang kanyang mga mata, habang mabigat ang kanyang paghinga. Tila unti-unting nauubos ang natitira niyang lakas. Sandaling natahimik ang paligid na parabang pati hangin ay tumigil na sa paggalaw. Nanlaki ang mga mata ni Joyce habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hinawakan ang balikat ni Tony. Tony, ano nangyayari sa'yo? Pakiusap pag mo akong iwan, lumaban ka! Ngunit hindi na sumagot ang lalaki. Nanatili yung nakapikit at halos hindi na gumagalaw. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng babae habang pilit niyang ginigising ang kanyang asawa. Nang tuluyan ng binawian ng buhay ang lalaki, lumabas ang paunang resulta ng pagsusuri sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa ulat ng doktor, may natagpo ang bakas ng mapanganib na kemikal sa loob ng kanyang katawan, isang sangkap na unti-unting sumira sa kanyang mga laman loob. Ipinaliwanag ng mga espesyalista na hindi yung karaniwang matatagpuan sa pagkain o ordinaryong gamot. Dahil dito, lumalabas sa kanilang pagsusuri na mayroong taong sadyang naghalo ng nakalalasong kemikal sa anumang kanyang nainom o nakain. Naisip ni Joyce na si Lucas lang ang maaaring gumawa ng bagay na yon. Madalas ang binata naghahanda ng pagkain ng kanyang tiyuhin at may posibilidad na ginamit niya ang pagkakataong yon para gawin ang kanyang masamang balak. Chang, wala na po ba talaga si Chong Tony? Oo, masaya ka na ba? Ha? Aminin mo, ikaw ang lumason sa kanya. Sabihin mo rin sa akin kung anong dahilan mo at bakit mo yun nagawa. Alam kong malalaman niyo rin ang ginawa ko, kaya hinanda ko ng sarili ko. Nagawa kong bagay na yon dahil sa matinding galit. Gusto kong makabawi kay Mabel sa kasalanan na ginawa ko sa kanya. Nilason ko si Chong para makuha ng babaeng mahal ko ang hustisya na ninanais niya. Napakasama mo. Pinalaki at pinag-aral ka namin tapos ganito lang ang gagawin mo. Nang dahil sa babaeng yun, nagawa mong patayin ang tiyuhin mo. Kung ano man ang sinapit ni Chong, nararapat lang yun sa kanya. Kung ipapakulong niyo ako, tatanggapin ko. Talagang gagawin ko yan sa'yo. Napakasama mo. Wala kang utang na loob. Pinagsasampal ni Joyce ang binata. Ilang sandali pa, dinakip na rin yon ng mga pulis. Para sa kanya, walang kapatawaran ang ginawa ni Lucas sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, nang malaman ni Mabel ang kinahinatnan ng mga taong nanakit sa kanya, nagkaroon na ng katahimikan ang kanyang buhay. Naging panatag na ang loob ng dalaga dahil hindi na siya nakakaramdam ng takot at pangamba. Ngunit isang lihim ang mabubunyag na hindi niya lubos akalain na maaari pala talagang mangyari. Lola Miranda, ano pong ginagawa niyo rito sa bakuran? Hating gabi na. Ay, wala naman. May binabaon lang ako sa lupa. Sandali nga. Bakit gising ka pa? Nagising kasi ako dahil sa sobrang lamig ngayon. Napansin ko na wala kayo sa higaan nyo, kaya hinanap ko po kayo. Ano po pala mga yan? Mabel, ang mga bagay na nakikita mo ay gamit sa pambabarang. Mambabarang po kayo? Pero paano nangyari yon? Matagal ko nang kinalimutan ang karunungang ito. Pero nung sapitin mo ang malagim na karanasan mo, hindi ako nagdalawang isip na isumpa ang taong nanakit sa'yo. Gabi-gabi kong binabarang si Tony hanggang sa bawian siya ng buhay. Pero ayon po sa usap-usapan, namatay siya dahil sa laso na hinahalo ni Lucas sa pagkain niya. Sa tingin ko, bago pa man lasunin ni Lucas ang tiyuhin niya,
nagdurusa na si Tony sa matinding sakit dahil sa sumpang ibinigay ko sa kanya. Lola, nakikiusap po ako. Itigil niyo ng paggamit ng itim na karunungan. Kasalanan po sa Diyos ang ginagawa niyo. Alam ko yan. Sa totoo lang, nagawa akong itakwil ng pamilya ko dahil sa pagiging mambabarang ko. Pero hindi ako nananakit ng mga taong may mabubuting puso na katulad mo. Ngayon, nangangako ako sa iyo na ititigil ko na ang paggamit ng itim na karunungan. Ibabaon ko na sa lupa ang mga kagamitang ito. Maraming salamat po, Lola Miranda. Hindi man nagawang patawarin ni Mabel ang mga taong nanakit sa kanya, na natiling tahimik ang kanyang buhay. Samantala, pinili ni Joyce na umuwi na lamang sa kanyang ina upang makapagsimula ng bagong buhay. Bago siya umalis, nagpaabot siya ng sulat para sa dalaga, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanyang kasalanan. Unti-unti niyang hinarap ang mga pagkakamaling nagawa at tinanggap ang mga bunga ng kanyang mga naging desisyon. Sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang hindi sapat ang galit at paninisi upang maibalik ang mga bagay na nawala. Tanging ang pagsisisi, pagbabago at pagpapakumbaba ang maaaring maging simula ng panibagong landas. Sa huli, ang taong marunong umamin sa pagkakamali at handang magbago ang siyang magkakaroon ng pagkakataon na makapagsimulang muli. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Pasensya na po ulit, sorry po. Grabing busy lang po ni Enteng ngayon. Babawi po ako sa susunod nating upload. Magsusunod-sunod po tayo ngayon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.